Yo, yo, yo. Sir Lemon back at it again para sa panibagong video. Alright. So, Sir Lemon yun, nagbabalik at medyo hindi ko na nagugustuhan itong mga nakikita ko. Sunod-sunod na itong mga motivational shit speaker na nakikita ko sa Facebook, Shit. Hindi na ako natutuwa sa mga pinagsasabi nila. Hindi na nakaka-motivate, So, isa na to si Mr. Millionaire, si Franklin, So, panoodin natin tong 1 minute and 51 seconds video niya na kung saan pinakita niya yung kayabangan at kabobohan niya. So, panoorin natin to. So, isipin nyo, binili ko yung damit for 80 pesos wholesale plus shipping fee na 90 pesos. So, 170 pesos yung total cost ko. Ang benta ko is 999 pesos. Ang kinita ko is 829. Naubos ka agad yung 100 pieces na nabili ko. Ang kinita ko is 82,000 sa isang bagsakan lang. Okay. Dun pa lang, putulin na natin yung video. Paano kayo maniniwala na ang katulad ni Franklin ay naging isang milyonaryo na kung saan naman ay hindi siya marunong mag-compute? Ang businessman ganito. Pag bumili ka ng wholesale price na isang bagay, ibig sabihin nun yung bibilin mo ay more than one. More than one. Kasi kung ikaw naman yung seller, hindi mo naman ibebenta yan ng wholesale na presyo kung ang bibilin naman ng buyer is isang piraso. O, explain natin to Yung wholesale price daw ay 80. Ang shipping fee ay 90. Kung gaano ka ba naman kabobo, Mr. Franklin, bumili ka ng damit, kamo 100 pieces. Bakit? Per damit, binigyan ka ng 90 na shipping fee. Ang galing! Ang galing! Tanga ka ba? Gago! Yung 100 pieces na binili mo whole price, pinadala isa-isa sa'yo. So, 100 na parcel yung na-receive mo. Kundi ka ba naman gonggong, Mr. Franklin, Magpapakita ka lang ng computation, mali-mali pa. At hindi ka sisingilin hindi idadagdag ng seller yung shipping fee per piraso. Dahil ang shipping fee, isahan lang yan. Binili mo nga ng wholesale price, di ba? 100 pieces. So, 100 pieces din yung pinadala sa'yo. Di ba? Bakit nilagyan mo ng 90k ang shipping fee? Napakatindi mo naman nun, Mr. Franklin. Yeah! You fucking rule! Okay, sunod. Binenta mo siya ng 999. Binenta mo ng 999 yung 80 pesos na damit. Wow! Oh my God! Wow! Anong damit yan? Franklin, anong damit yan? Ang alam ko lang na hinuwholesale na damit sa Shopee at sa Lazada, yun yung mga damit na generic, Yun yung mga damit na piniprintan kapag may team building kayo, papapersonalize kayo ng uniform nyo sa team building nyo, o di ba? Yun yung sa Shopee, tagsi 60 pesos isa, Bultuhan, 60 pesos tapos nakalagay minimum orders. Yun, ganun yun, Mr. Franklin, Doon pa lang may sabit ka na Paano pa kami maniniwala sa'yo? Paano pa maniniwala ang katulad ni Sir Lemon sa pinagsasabi mo? Kung sa computation pa lang sablay ka na, bumili ka ng 100 pieces, wholesale price na damit, pero isa-isa pinadala sa'yo? Kasi binawas mo yung punan mo, 90 kada shipping fee, di ba? Gano'n ka na lang kabugok nun. Okay, tuloy natin. Ang ginawa ko nun guys, sa 89,000 na kinita ko, pumunta kaagad ako sa bilihan ng sapatos at bumili ako ng maraming sapatos at bumili ako ng mga damit. Tumiga na lang ako sa kama, nag-order ako ng maraming McDo at doon na nagtapos. Joke lang, ang ginawa ko sa 82,000. Eto, makinig kayo mga ka-lemonade para sa mga bobo dyan na naniniwala sa mga to. Mga bobo! Pinambili ko kaagad ng thrifted clothes sa Taytay Rizal ulit. Thrifted clothes sa Taytay Rizal ulit. Lahat ng 82,000 na yun, binili ko lahat. Pinalaba ko lahat. Pinantsahan ko lahat. Pinalaba daw niya. Akala ko pa business-minded to. Bakit niya pinalaba? Ba't hindi na lang siya naglaba para nakatipid pa siya, di ba? Takong damit nasa 750 pieces na mga thrifted. Naubos kagad siya ng 2 days sa website ko. Kung ima-minus pa natin yung expenses na 50,000 sa Facebook ads, ang kinita ko ay 450,000 pesos. Wow! Wow! 82,000 ibinili niya ng thrifted clothes lahat sa Taytay Rizal.
Tapos, ang naging profit niya ay 450,000. So, 400. How to make your 80K to 400K? Wow! Oh my God! Wow! Pucha, ngayon lang ako nakita ng ganito, napaka-easy money, ano? Napakabilis ng return of investment mo, no, Mr. Franklin, ano? Gaano ka ba kaswerte sa pagbabay and sell ng damit? Gaano ka ba kaswerte? Kahit naka-Facebook ads ka pa, worth 82,000 na thrifted clothes. Bumili ka sa Taytay Rizal tapos nabenta mo lahat at kumita ka ng 450,000. So gano'n na lang kabobo yung mga Taytay Rizal na hindi na lang sila ang magbenta ng mga thrifted clothes nila, no? Nang hindi lang times 10, ano, times 25 ata ang presyo mo, no? So makikita nyo naman yung 80 pesos ginawa niyang 999. Ganong kabugok ng mga motivational speaker na pinapanood nyo, mga ka-lemonade, no? Inuuto-uto lang kayo, minamanipula lang kayo. After 2 days, Diba? Inulit ko yung video, mga ka-lemonade, no? After 2 days, yung mga binili niya sa Taytay Rizal ay nabenta niya lahat. Yung worth 82,000 na thrifted clothes niya ay nabenta niya lahat within 2 days at ang kinita niya ay dollars. ang galing! Nabenta niya lahat sa ibang bansa, no? Sa US kasi dollars tong hawak niya eh. So sa US niya lahat pala nabenta to. Wala siyang nabentahan na Pilipino. Kaya naman pala napakabobo niya. At mas bobo yung mga naniniwala sa kanya. Mga bobo! Kapos. Ang total pieces na mga nabenta kong damit ay nasa 750 pieces na mga thrifted. 750 pieces na thrifted daw yung nabenta niya. So yung 82,000 niya ay ibinili niya ng 750 pieces na thrifted clothes. O eto, lumabas yung 82,000 dinivide ko ng 750 at ang total ay 109. So ang suma total 109 lang, isang piraso yung damit niya. Tignan nga natin tong pinakita niyang mga damit sa video na to. 150 Puta, maniniwala kayo, ibebenta to ng taga-Taytay Rizal ng 109 pesos? Yung mga thrifted pieces clothes na mga to. thrifted. Naubos kagad siya. Yung mga yan, tignan mo nga jacket, 109, yung mga yan, 109. Sabihin na natin, oo, binenta, Taytay Rizal di ba? O, sige, binenta, 109 isa. Tignan natin kung ilang kinita niya. Ng 2 days sa website ko. Kung ima-minus pa natin yung expenses na 50,000 sa Facebook ad. Okay. Meron daw 50,000 yung bayad niya sa Facebook ads. O malawak nga yung ads na yun, ano? Mahal 50,000. So ibabawas daw niya yung 50,000 sa kinita niya. Ang kinita ko ay 450,000 peso. Okay, so dahil tinanggal niya yung 50,000 na Facebook ads, eto i-summarize natin Ang kinita niya sa worth 82,000 na thrifted clothes, bumili siya ng 750 pieces, ay ang lumabas na naging kinita niya ay 450,000. Dapat nga 500,000 yan kasi niles daw niya yung 50,000 sa Facebook ads. So, 450,000. 109 na damit. 109 pieces na damit. 450,000. Tignan nga natin kung magkano niya na naman binenta isa. 450,000 divided by 109. Nakka ng putang ina naman. Oo, Franklin. Binenta mo yung tigwa 100 na damit ng 4,000. Ganun na ba katanga yung mga taga-Taytay Rizal at hindi nila alam na yung tinda nilang tagi-isang daang damit? 4,000 pala ang value. Ang babobo naman pala ng mga taga-Taytay. Ikaw ang pinakamatalino, Franklin. Okay, wag na natin tapusin, mga ka-lemonades, ang kabugukan at kabobohan na naman ang pinakita ni Franklin Miano. Doon pa lang sa Camaro na kaya niyang bilhin sa kinikita niya every week. Hindi na ako naniniwala eh. Diba? Ikaw ba naman kaya mong bumili ng Camaro weekly? Pero isang Camaro wala ka. Ayaw mong bumili, sabi mo. Diba? Kasi hindi mo kailangan. Bugok ka ba? Milyonaryo ka na, multi-millionaire ka na. Ikaw lang yung multi-millionaire na ayaw bumili ng sports car. Pero ikaw, Franklin, puta, weekly kaya mong bumili ng Camaro pero hindi ka bumili. Tapos kumikita ka ng 400,000 ng dalawang araw. O dalawang buwan, kamo na lang kung gano'ng agulo tong video mo na to. Punyeta ka, talk shit ka, Franklin. Pakita nga ng talk shit. Ayan. Ito po ang larawan ng isang talk shit na Pilipino, no? Hindi lang po siya talk shit, toxic pa siya, no? Ito yung mga
halimbawa ng mga tao na imbis na mang-inspire, nanda-down pa ng tao. Hindi na ho motivation na lang ginagawa nito. Hindi na po namo-motivate ang tao sa pinagsasasabi nito, no? So, masasabi ko lang, Franklin, tumigil ka na sa kahibangan mo. So, yun lamang mga kalemonade, ano, para sa'yo, Franklin, ano, napakabobo mo, hayop ka. So, wala akong galit sa'yo, nabobobohan lang ako sa mga pinagsasabi mo at natatanghan ako sa mga kalemonade natin na naniniwala sa'yo, no? So, yun lamang, piliin natin yung papaniwalaan natin, hindi lahat na nakikita natin sa social media ay totoo. Yun lamang mga kalemonade. Sir Lemon out. Bye!